Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justino Villanueva at shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sasamahan ko siya. Tumingin si Wang Siman sa likod ni Aaron, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumunod sa, "Shit, kaya mo ako binugbog." Makikipag-ayos na ako sa kanya. Nagmura din si Pangolin at sumunod, "Pupunta din ako." Agad ding sumigaw si Dao 12, pero pinigilan siya ni Moyang, "Anong saya mong sinusundan?" Malamig na uminom si Moyang. Si Wang Siman ang taong nakakaalam ng buong kuweba. Nakatutulong na makipagsabayan sa Aaron. Hindi alam ng Pangolin at Moyang ang pinanggalingan. Ang alam lang nilang dumating siya ay may dalang Aaron. Gusto niyang panatilihin, hindi alam ni Moyang kung dapat ba niyang pigilan ito sumunod, ngunit nagdaragdag ito ng hindi kinakailangang gulo sa oras na ito. Ang 3,003 tao ni Han ay palapit ng palapit sa lugar kung saan nagmula ang kakaibang boses. "Matalino ka," mahinang ngumiti si Aaron at hindi lumingon. Bumantong hininga si Wang Siman, "Kalokohan, sa tingin mo ba ay natatakpan si Miss Ben? Sa ganitong paraan, makakagawa ka ng pagkakataong mapag-isa kasama sina Wang Siman at Pangolin, nakaaya-aya din sa 3 taong pinag-uusapan ang Longpan at ang pamilya ng uod na Silkworm, ang higanteng patayong mata, nakita mo ba?" Halatang hindi tanga si Pangolin. Nang umalis si Aaron, naintindihan na niya ang intensyon ni Aaron, kaya sinundan niya ito, "Bakit hindi kita nakikita kapag natalo lang kita?" Aaron Road, "Shit, binugbog mo ako." Napag-alitan si Pangolin, ngunit positibong sinabi, "Sigurado akong may mga uod dito." "Bakit?" Kumunot ang noo ni Aaron, "Dahil lang sa taong bato." Tumanggo si Pangolin, "Oo, may iba't ibang likas na larawan ng pamilya ng uod, at ang pinakasikat ay ang patayong mata. Sinasabing mayroong isa sa mga pinakadakilang hari ng pamilya ng uod." Nang marinig ito, sumimangot ang Aaron. Kung matukoy na ang mga taong batong ito ay mga uod, kasama ang naunang impormasyon tungkol sa Piho at Pangolin, ang nayon dito ay malamang na ang kanilang mga inapo, marahil ay totoo ang kwentong iyong sinabi. "Ano ang Silkworm Family?" Sumimangot si Wang Siman, "Magpapaliwanag ako sa iyo kapag libre ako," bulong ni Aaron. Habang papalapit ng papalapit ang lugar ng pamilya ng demonyo, dumarami ang mga sinaunang bagay o mga maalamat na tao. Totoo bang ang lugar ng pamilya ng demonyo ay hindi lang lugar ng pamilya ng demonyo? Anong kamangha-manghang sikreto ang nakatago sa mas sinaunang at walang nakatirang lugar na ito? Maaaring umiral talaga ang sinaunang mundo. Pinakamahalaga, ngayon kahit na ang Dragon Dish ni Mr. Wang ay nauugnay sa mga sinaunang bagay na ito at maalamat na mga tao. Parang may ibig sabihin talaga ang lahat, eto na tayo. Bulong ni Wang Siman. Bahagyang tumayo silang tatlo at humakbang pasulong, na siyang hangganan kung saan maririnig ng lahat ang mga kakaibang tunog noon, at pagkatapos ay bumalik sa kinaroroonan. Doon, tinitigan ni Ningyu ang patayong batong lalaki sa karwahe sa tabi niya. Bahagyang sumimangot si Aaron. Sa katunayan, walang sorpresa sa paligid. Paano magkakaroon ng sitwasyong binanggit ni Ningyu at ng iba pa? Gayunpaman, nang iyangat na ni Aaron ang kanyang mga hakbang, bigla niyang binawi ang kanyang mga hakbang, "Hindi." "Ano ang problema?" Kakaibang sabi ni Wang Siman. Nang makita ang mga mata ni Han 3,000 na nakatitig sa bahay na bato sa di kalayuan, tumingin din si Wang Siman sa kanyang mga mata, ngunit tila walang iba maliban sa isang bahagyang nakikitang gininto ang bangkos ng mga damit na jade. "Sa palagay ko ay nakikita ko na ang ibig sabihin ng iyong lolo." Ngumiti si Aaron, "Lolo ko." Natigilan si Wang Siman. Ano ang problema ng kanyang lolo, maglaro ng chess? Tila naguluhan si Wang Siman, at ngumiti si Aaron, "Maglaro ng chess."
Lalong natigilan si Wang Siman, naglalaro ng malaking laro ng chess ang lolo mo. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Naglalaro ng chess si lolo. Hindi maintindihan ni Wang Siman ang mga salita ni Aaron. Totoong mahilig maglaro ng chess si lolo. Maraming beses, kahit ang isang tao ay libangin ang kanyang sarili. Ngunit ano ang kinalaman nito sa paglalaro ng malaking chess? Ang kanyang asawa ay hindi hihigit sa laki ng isang maliit na takip ng hinlalaki, at ang kanyang chessboard ay hindi hihigit sa laki ng salamin. Walang matatawag na malaking tao. Sa oras na ito, ang Aaron ay lumipad sa himpapawid, at ang kanyang enerhiya ay bahagyang nailabas. Sa maikling panahon, isang malaking harang ang biglang lumitaw mula sa wala pang 1 metro sa harap ni Wang Siman at Pangolin. Translucent ang barrier, na umaabot mula sa ilalim ng lupa hanggang sa tuktok ng kuweba at mula kaliwa hanggang kanan, ganap na naghihiwalay sa buong bahay na bato sa kanilang barkada. Siya ba ang humaharang sa amin? Tumingin si Wang Siman sa paligid. May ilang light spot sa buong translucent barrier. Ang mga light spot ay konektado upang bumuo ng perpekto at magandang liwanag, tulad ng mga star array at star maps. Ang ganda. Sa di kalayuan, ilang tao din ang nakakita ng eksenang ito, at isa-isang binuksan ang kanilang mga mata. Ano ito? Sa oras na ito, ngumiti si Aaron, gumalaw ng kaunting enerhiya sa kanyang kamay, at biglang tumama sa screen. Sa oras na iyon, ang malakas na enerhiya at hadlang ay nagpadala ng nakasisilaw na liwanag. Nang makolekta ng Aaron ang kanyang lakas, isang itim na liwanag na spot ang nakaprint sa barrier. Ano ang ginagawa ni Aaron? Shit! Hindi ko maintindihan, away bata. Bogo talaga ang gang ni Ningyu. Tignan mo ako at titignan kita. Lugi ako, anong ginagawa niya? Natarante rin ang mga Pangolin. Hindi nagsalita si Wang Siman, ngunit nakatitig lang. Sa oras na ito, nang bumagsak ang mga itim na spot ng ilaw ng Aaron, ang mga puting liwanag na spot sa barrier ay nagsimulang gumalaw ng bahagya. Kapag ang puting ilaw na lugar ay tumigil sa paggalaw, ang Aaron ay gumagamit muli ng enerhiya at nasusunog ang isang itim na lugar. Paano ang electric welding? Hinawakan ni Daw 12 ang kanyang ulo. Napakakaiba. Tinitigan ni Moy ang lalaking ito na walang imak. Ngunit huwag sabihin, ito ay talagang kamukha niya. I see. Ito ay chess. Aaron ay naglalaro ng chess. Biglang, Wang Siman sa biglang nalaman ng kabilang dulo ang ginagawa ng Aaron, maglaro ng chess. Si Pangolin ay lubhang kakaiba. Pagtingin sa itaas, ito ay talagang ganito. Shit, hindi ko makita na ang taong ito ay napakaraming nalalaman. Halos kasabay nito, ang Aaron ay gumalaw muli sa kalagitnaan ng hangin. Habang siya ay gumagalaw, ang mga light spot sa barrier ay mabilis na gumalaw sa pagitan ng dalawa. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa yugto ng pag-atake at pagtatanggol sa isa't isa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang Aaron ay bumuhos din ng malamig na pawis sa kanyang noo. Siyempre, ang pagkonsumo ng pisikal na lakas at enerhiya ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa Aaron. Ang talagang nakakaabala sa Aaron ay ang halos pagbagsak na sitwasyon sa larong ito ng chess hadlang, at ang salamin ng puting chess ay mas desperado. Sa tuwing makakakita ng kaunting pag-asa ng turnover si Aaron, agad siyang mapapawi ng kabilang partido. Kasabay nito, dadalhin niya ang sitwasyon sa isang mas komplikadong larangan. Sa ngayon, ang Aaron ay halos walang chess na laruin. Si Mr. Wang ay nag-aral ng chess sa buong buhay niya. Natatakot ako na sinasanay niya ang kanyang mga kasanayan sa chess. Mapait na ngumiti si Aaron. Tama si Han Sanchen. May ancestral training ang pamilya Wang, at ang makakakuha ng Dragon Board ay magsasanay ng chess ng husto. Bagamat hindi alam ni Mr. Wang ang katotohanan at misteryo, ang ancestral training na pinag-aralan ng Wang pamilya sa loob ng 10 henerasyon ay may sariling dahilan. Gayunpaman, kahit na ang Aaron ay maaaring manalo kay Mr. Wang, siya ay walang magawa sa harap ng larong chess ngayon. How to break the laro. Naisip ito ni Aaron at wala talagang maisip na paraan. Sa oras na ito, ang lahat ay hindi nang ahas na gumawa ng pit sound. Ngunit tahimik na tumingin kay Aaron na huminto sa kalagitnaan ng hangin, hinawakan ang kanyang baba at nakasimangot. Maging sina Wang Siman at Ningyu, na may kaunting alam tungkol sa chess,
ay lubos na naliligaw kapag naunawaan nilang mayroong laro ng chess sa itaas ng hadlang, dahil sa kanilang mga mata, ito ay isang dead end, maliban kung Aaron biglang sumimangot, maliban na lang kung wala dito ang puting batang lalaki sa gitna, napatingin si Aaron sa isang puting batang lalaki sa gitna. Ngunit kung paano kainin ang puting anak na ito, ang Aaron ay talagang walang paraan. Biglang umiling si Aaron nang walang magawa, bumantong hininga, at naglakad patungo sa Daw 12 hakbang-hakbang. Natigilan si Daw 12 sa lugar. Hinawakan niya ang kanyang mukha sa kaliwa at ang kanyang mukha sa kanan. Anong ginagawa mo? Shit, hindi naman ako papatayin di ba? Sa pag-iisip nito, bahagyang lumiit ang Daw 12. Lumapit si Aaron, parang tubig ang mukha, halatang bad mood. Nagkatinginan din ang isang grupo ng mga tao. Hindi nila alam kung ano ang gagawin ng Aaron. Bigla, sa oras na ito, tinapik ni Hansani ang balikat ni Daw 12. Natakot si Daw 12 at humigpit sa pwesto. Do what? Natigilan ang kutsilyo. Hindi nagsalita si Aaron. Umakyat siya sa balikat ni Daw 12, tumalikod ng bahagya at tumingin sa harang. Daw 12, kung papayagan kang sirain ang larong ito ng chess, paano mo pipiliin na pumunta? Ngumiti si Aaron. Pagkarinig nito, tulala ang mga tao sa paligid niya. Walang nag-isip na tatakbo ang Aaron, ngunit dumating siya para tanungin si Daw 12 kung paano maglaro ng chess. Hindi imposible para sa Han 3,000 na makinig sa mga opinyon ng ibang tao kung minsan. Ngunit ang susi ay magtanong. Maraming tao na may mahusay na IQ, kabilang sina Ning Yu, Lu Yuan at Moyang, na maaaring magbigay ng payo kay Han Trinity. Pero pinili ni Aaron ang Daw 12. Hindi naman tanga si Daw 12, pero hindi niya kayang gumuhit ng numero sa mga matatalinong taong ito, tanong mo sa akin. Huwag mong banggitin ang iba, si Daw 12 mismo. Sa oras na ito, mukhang nalilito at napipilitin din siya. May pakiramdam na siya ay nanirahan sa isang malamig na palasyo sa buong buhay niya, ngunit siya ay biglang ginawang reyna. Ano ka think? Aaron Road, 3,000. Gusto lang magsalita ni Moyang, pero kinawayan ni Han ng 3,000 si Moyang. Lahat mga kapatid, bigyan mo ako ng payo. Bulong ni Aaron, I can give you some advice if you ask me to chop people, but I don't know anything about chess. Hinawakan ni Daw 12 ang ulo niya at nanlulumong sinabing, okay lang mag-aral. Si Aaron ay napakatyaga at tinapik ang balikat ng Daw 12. Napakalungkot ng Daw 12. Walang pagkakaiba sa pagitan ng panonood ng chess sa hadlang at pagbabasa ng Tianshu. Gayunpaman, dahil tinawag ni Aaron ang kanyang sarili upang makita ito, ano ang maaari niyang piliin? Sinulyapan ni Aaron ang lahat at sinenyasan ang lahat na tumahimik at huwag istorbohin si Daw 12. Nagkatinginan ang mga tao ni Ning Yu at tumingin kay Aaron. Talagang hindi sila nagbibiro, ngunit seryoso, hindi nagtagal, ngumiti si Baek Xiaosheng sa Jiang Ho, anong tinatawanan mo, kakaibang sabi ni Ning Yu. Nakikita ko ang ibig sabihin ng Aaron. Jiang Ho Baek Xiaosheng Road, I think. I see. Maya-maya ay naaninag ito ni Moyang, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Nakasimangot na sabi ni Ning Yu. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Hindi sila nagsalita, si Ning Yu lang ang naiwan na may mga tanong sa mukha. Shit, hindi ko talaga maintindihan. Doon, umiling si Daw 12, and said, you are blocked to death. Oo, block talaga ako. Tumango si Aaron, so, I want to ask you if there is any way to make my chess pieces move. Shit, what can I do? Kung ako ang tatanungin mo, masasabi ko lang kung sino ang humaharang sa iyo, ikaw, papatayin ko siya. Ang Daw 12 ay may masamang paraan. Wala kang alam, halika at tanungin mo ako. Hindi ba halatang asarin ako, dry death? Ngumiti si Hansani, paano yung nasa gitna? Ito talaga yung chess na kanina pa tinatitigan ni Aaron, yung nasa gitna. Umiling si Daw 12, alin ang gusto mo? Ang pangatlo sa gitna ay ang pinakamalapit sa iyong chess piece. At saka, ang chess piece ay hindi gaanong maliwanag, na nagpapakita na ito ay hindi sapat na malakas. Fuck him. Yung pangatlo sa gitna, sumimangot si Aaron at tinitigan ang nakaraan. Sa oras na ito, ibinaling ni Ning Yu at ng iba pa ang kanilang mga mata sa langit, kalokohan talaga.
Kahit napiliin mo ang mga piraso ng chess sa iyong kalooban, ang huling dahilan ay hindi sapat ang iyong lakas. Sinubukan ni Aaron ang iba't ibang kombinasyon at posibilidad sa kanyang isipan sa pamamagitan ng mga piraso ng chess na itinuro ng Dao 12, hanggang sa wakas, ang sulok ng bibig ni Aaron ay biglang bumunot ng bahagya. Sa tingin ko ay tinanong ko ang tamang tao, malumanay nang umiti si Han 3,000, solved na ang sagot, ha? Natigilan ng kutsilyo, sabi ko ang galing mo, sinira mo ang isang komplikado at napakagandang laro ng chess, ngumiti si Aaron, ano, sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, hindi lang Dao 12 ang storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!